Yun, magandang araw sa inyong lahat mga tol. Pero mukhang hindi gaganda ang araw ng mga Duterte supporter dito po sa balitang ating pong pag-uusapan. Sapagkat sa ika-apat po na pagkakataon, ngayong araw po na ito, February 18, 2026, agad nitong natabunan yung balita kanina ng pag-anunsyo nitong si Sara Duterte na siya'y tatakbo sa pagkapangulo, sinampahan po ng impeachment complaint ito pong si Sara Duterte sa House of Representatives. Ika-apat po ito mga tol kasi yung unang dalawa ay noong February 2, 2026 na inihain ng civil society group at inendorse po ng Makabayan Black yung una, yung ikalawa ng mamamayang liberal nito pong si Congresswoman Leila de Lima. At sinundan po ito noong February 9 sa pangunguna ni Attorney Ligutan sa endorsement naman nito pong si Congresswoman Leila de Lima din ng mamamayang liberal. At sa araw po na ito, yung ika-apat po na impeachment complaint ay inendorso naman po ng abogadong si Nathaniel Cabrera. I'm sorry, ito po ay inihain ng abogadong si Nathaniel Cabrera at inendorso ni na Congressman Paulo Ortega at Congressman Bienvenido Abante Jr. Ano po yung mga basihan? Basahin ko po dito sa balita po. Vice President Sara Duterte is facing another impeachment complaint as lawyer Nathaniel Cabrera filed petition before the House of Representatives. This means fourth impeachment complaints against Duterte were submitted in just the month of February. Cabrera went to the office of the House Secretary, General Cheloy Garapil, to file the complaint against Duterte. Ito na po yung mga basihan. Based primarily on her threats against ranking officials including President Ferdinand Marcos Jr., the alleged misuse of confidential funds, non-declaration of her assets, abuse of power, bribery of officials, and others. No? Kaya sabi ng mga Duterte supporter, kinakabahan na kayo kasi nag-anunsyo daw si Sara Duterte ng pagka-presidente ng kandidatura niya sa pagka-presidente para sa 2028. Alam niyo mga Duterte supporter, wala namang dapat ipagkaba ang mga Pilipino. Kung manalo si Sara Duterte sa 2028, then that's good for her at sa inyo, presidente si Sara, pero ang tanong, good ba yun para sa bansa? Malalaman po natin yan kapag siya po'y mamumuno na. Pero dapat ang isipin nyo muna, ang kasalukuyan. Libre namang mangarap, wala pong masamang mangarap kayong mga Duterte supporter na maging Pangulo si Sara. Pero ang kasalukuyan, ang katotohanan, kumakaharap po sa isang legal na problema sa kanyang posisyon itong si Sara Duterte. Ang impeachment complaint ay hindi po biro. Ito po ay kaparaan ng konstitusyonal para po ang isang impeachable officer katulad po ng Vice Presidente ay matanggal sa posisyon. At yun po ang ninanais ng mga nag-file po ng impeachment complaint laban sa kanya. Ang matanggal po siya sa pwesto dahil sa paniniwala po nila, hindi po fit para maging Vice Presidente pa itong si Sara Duterte. Sa mga kadahilan ng una, yung kanya pong pagbabanta sa ating Pangulo, sa kanyang asawa at sa dating speaker. Yun po ay malinaw na paglabag sa batas na hindi dapat ginagawa ng isang vice-presidente pa. Ikalawa, yung mga alegasyon sa kanya ng paglustay ng confidential funds. Biruin ninyo, kanina nakikinig ako kay Attorney Enzo Recto at sabi niya, real talk lang naman ito, no? Si Sara Duterte, talagang napaka-grabe daw po nitong maghangad sa pera, no? Kasi napatunayan po ito ayon kay Attorney Enzo Recto sa pamamagitan mismo ng kanyang sulat sa ating presidente noong 2022. Dahil nga po maliit lamang yung pondo ng napalitan niyang vice presidente na si Leni Robredo, ay sumulat po ito ng mahigit sa
naghahangad po ito ng mahigit sa 500 milyong piso na ibigay na confidential funds. Pero dahil nga po syempre magkakampi pa ang ating Pangulo at si Sara Duterte nung mga panahong iyon at naniniwala marahil si Pangulo na mabuti ang hangarin nitong si Sara Duterte, kaya pinagbigyan pero sa halagang 125 million pesos lamang. Pero ang nakakagulat doon, nung maibigay nung Disyembre ang halagang 125 million pesos, December 13, ito po ay nagasta sa loob lamang ng 11 days noong Disyembre. Sa araw-araw, kung susumahin, ay merong paggasta ang Office of the Vice President ng confidential funds ng halagang mahigit po sa 11 milyong piso. Saan ka naman nakakita ng isang opisina na gagasta ng confidential funds araw-araw for 11 days, each 11 million pesos for a total of 125 million pesos. Then, noong 2023, syempre, kapanalig pa ng kasalukuyang gobyerno at saka naniniwala din ang Kongreso sa mga advokasya ng Office of the Vice President, pinagkalooban po ito ng pondong mahigit sa 2 bilyong piso. And out of which ay 612.5 million pesos ang confidential funds, kasama na rin po doon yung confidential funds sa hindi naman dapat bigyang na ahensya ng gobyerno ang Department of Education. And worse mga tol, itong 612.5 million pesos na confidential funds na ito ayon sa mga akusasyon kay Sara Duterte ay nilustay. No? Siyempre, hindi rin dyan mawawala kung ano yung mga naging kaparaanan para malustay ang pondo na ipinagkatiwala sa kanya. Ito naman, yung mga kaparaanang ginawa niya di umano na panunuhol sa mga opisyalis po ng Department of Education. Meron pong isang undersecretary dati na sinuhulan niya buwan-buwan nang hindi po bababa sa halagang 50,000 pesos, nakalagay po ito sa sobre. Yan ang mga alegasyon na mabigat para po dito kay Sara Duterte. Kaya siguro, noong 2025, same allegations lang naman ito eh. Talagang ginawa po ng lahat ng mga kapanalig ni Sara Duterte diyan sa Senado para po hindi matuloy yung paglilitis. Kasi kung natuloy lamang yung paglilitis nung nakaraang taon, di sana wala na tayong pinag-uusapang impeachment complaint ngayon. Yun ang problema, hindi nila hinarap yung reklamo, instead nag-focus sila doon sa sinasabing teknikalidad at kinatigan sila ng Korte Suprema. Pero ang Korte Suprema mismo ang nagsabi na hindi po nila inaddress yung substance o merito ng complaint kung hindi yung technicalities lamang. Meaning, hindi po nasagot yung mga akusasyon kay Sara Duterte. Kaya umuulit tuloy ngayon yung kasaysayan. At mas matindi po ngayon sapagkat kung noong 2025, wala pong direktang tao na nagsasabi na siya po ay inutusan ni Sara Duterte para i-dispense or i-deliver yung mga perang ipinagkatiwala. Ito yung mga confidential funds. Pero ngayong 2026, nandiyan na po ang isang Ramil Madriaga na ngayon ay nakakulong sa Manila City Jail Annex at willing pong tumestigo laban kay Sara Duterte kung ano po yung kanyang mga nalalaman sa paglustay di umano ng confidential funds. Uulitin ko lamang po ito, binanggit ko na po ito kanina. Pero sa bahagi po ng affidavit nitong si Ramil Madriaga, ang sinasabing bagman di umano ni Sara Duterte, ito kahit anong pagtanggi nila, hindi nila maikakailan na magkakilala ang dalawa. Merong pong personal invitation si Ramil Madriaga during the oath-taking of Sara Duterte as Vice President sa Davao City noong June 19, 2022. At going back kay Ramil Madriaga, ang sinasabi niya, siya ay inutusan ni Sara Duterte para i-deliver ang mga pera sa iba't ibang lokasyon at personalidad. Isa, somewhere in Laguna, Cabuyao, para daw po sa isang mayor. At yung iba, dito po sa Office of the Ombudsman parking area sa isang comedy bar na sinasabing pag-aari daw po ng alumni ng San Sebastian College of Law at doon na-meet niya nga ito pong spokesperson ng Vice President na si Attorney Raymond Munsayak. No? Classmate po ito ni Sara Duterte. Yan ay mga bahagi lamang
ng mahabang testimonya nito pong si Ramil Madriaga na nakapaloob doon po sa kanyang affidavit na gagamitin po ngayon bilang ebidensya laban po dito kay Sara Duterte. O di ba mga tol, nakikita nyo ngayon yung problema nitong si Sara Duterte na hindi nila inaddress noong mga panahong iyon. Kasi kung talagang walang kasalanan itong si Sara Duterte, katulad ng sinasabi ng mga tagahanga niya, dapat hinarap na nila ito noon. Di kung hinarap na nila ito noong 2025, sana lumabas na yung katotohanan na sinasabi nila na walang kasalanan si Sara Duterte. Kaso lang, hindi nila hinarap eh. Bagkos, ano ginawa nila? Pilit nilang iniwasan, no? Pilit nilang iniwasan yung sitwasyon. Kaya wala tayong magagawa kung hindi ang katotohanan ay pag-usapan. At ayon sa mga nagrereklamo, ang katotohanan ay si Sara Duterte ay naglustay ng pera, no? Ngayon, pikon na pikon kayo kasi sinasabi ko po sa inyo yung mga bagay-bagay. Wala akong magagawa eh. Kasi yun naman po talaga yung nangyari, di ba? Kung hindi naman nangyari yung mga bagay na yan, walang ibibintang kay Sara. O sabihin natin na hindi naman totoo kasi bintang lang naman yan, matter of defense na yan ni Sara Duterte. Ang mahalaga, meron pong nagrereklamo sa kanya ngayon at merong mga ebidensyang ipinapakita di umano laban sa kanya. No? O, ano ngayon ang masasabi niyo doon? Kaya dito, alam niyo mga tol, yung naging pagpapahayag ni Sara Duterte kanina ng kanyang intensyon na tumakbo sa pagka presidente sa 2028. Ano na yun eh? Kumbaga, sinasabi nga ng iba doon, pag-press na yun ng panic button. Kasi wala na talaga eh. Last stand na ito ng mga Duterte, no? Kumbaga, either magtatagumpay sila sa paghahangad niyang maging presidente or wala na. The moment kasi na itong si Sara Duterte ay makatakbo, eventually matalo, naniniwala kung hindi po yan mananalo, wala na. Tapos na yung karir ng mga Duterte sa national politics. Doon na lamang po sila sa Davao magtsatsaga. Pero syempre, baka hindi naman mangyari ang mga yan mga tol dahil ako malakas ang paniniwala ko na si Sara Duterte kapag ka ito po ay tinrial na, nilitis na sa Senate of the Philippines, mapapatunayan po ito talagang may kasalanan. At kahit ang mismong mga sinasabing kakampi niya na mga hindi naman solido sa kanya, baka bumoto pa nga po ang mga yan pabor para po i-convict siya. Kasi yung mga solido, except si Robin Padilla dahil wala naman pong particular na kaso po itong kinakaharap ngayon, ay hindi po mababago ang isipan yan. Talagang boboto po yan para po hindi makonvict si Sara Duterte. Pero yung mga kapanalig niya, katulad ni Senator Bongo, Senator Ronald De La Rosa, baka hindi na po makaboto mga tol eh. Kasi bakit? Anytime, baka labasan na po ito ng warrant of arrest ng ICC, either sila po yung maaaresto o magtatago na. Meaning, hindi na po sila makakapag-participate sa trial. Kapag ka hindi po sila nakapag-participate sa trial, basic naman po yun, hindi po sila pwedeng bumoto sa paghuhusga kay Sara Duterte. Madadagdagan pa po yan ng 3 senador na pinaniniwalaan po ngayon na lalabasan po ng warrant of arrest the moment na sila po ay sampahan na ng kasong kriminal for plunder, malversation, bribery at iba pa. Ang tinutukoy po natin ay ito pong sina Joel Villanueva, Jinggoy Estrada at saka si Chis Escudero. Ano? Kaya yun ang maliwanag dito. 5 kagad po ang mawawala na kakampi nitong si Sara Duterte diyan po sa Senado. At kapag wala na po yung mga kakampi niya diyan sa Senado, na 5 na yan, matitira na lamang yung 4, si Amy Marcos, si Alan Peter Cayetano, Robin Padilla at Rodante Marcoleta.
baka mag-isip na rin po ito pong natitirang mga sinasabing kakampi ng mga Duterte, katulad po ang magkapatid na Villar, no? Si Mig Subiri, si JB Ejercito, no? Kaya pagkadating ng punto na yon, siyempre titingnan din ng mga yan kung ano po ba talaga ang pulso ng taong bayan. Kapag ka nakita ng mga senador na ito na talagang grabe po ang ebidensya laban po dito sa mga inaakusa o itong mga akusasyon laban kay Sara Duterte, lalagay po sa tama ang mga senador na yan at sila po ay kakampi sa kagustuhan po ng mas maraming mga Pilipino. At yun po ang lumabas ang katotohanan. Kung sa tingin naman ng mga Duterte supporter, wala talagang kasalanan si Sara Duterte, then so be it. Ganun lang naman yun mga tol. 'Di ba? Mapapawalang sala siya kaya huwag kayong mag-alala. Ha? Mga tatanga-tangang Duterte supporter. Eh, walastik pinapairal nyo lagi yung katangahan ninyo. Imbis na makipag-argumento kayo ng maayos, puro ad hominem lang yung nababasa ko sa comment sections O, yan tuloy ang napapala ninyo. Nasisipa kayo dito sa ating channel. Di ba? Wala kayong alam kung hindi magkano bayad sa akin. Nangungutang nga ako. Paano ako magiging bayaran? Nangungutang nga ako ngayon. Wala akong budget. Kulang ako sa kaperahan ngayon at ang sahod next week pa. May mga inutangan akong tao. Salamat sa nakapagpautang sa akin. No? Ganun ba yung bayaran? Anak ng titing na to mga to. Tatangan nyo talaga. Pero alam niyo, wala po kasing gamot ang katangahan. No? Ang katangahan kasi, yan po ay parang sakit na malala. Pasensya na sa mga may malalang karamdaman, pero yun naman ang katotohanan. Kapag tanga po kasi ang umiiral, hindi na po talaga ito gagaling. Maliban kung sarili mo mismo, baguhin mo. No? Pero kung magpapaniwala ka lamang patuloy sa mga umiikot na mga maling impormasyon, sorry na lamang. Ganun lang talaga. Nakakatawa talaga tong mga tatanga-tangang Duterte supporter, nood pa ng nood sa atin no? Oo. 'Di ba? Hindi niyo ba naiisip na kada panonood niyo kay Top 1 lalo niyo lamang ako sinusuportahan, mga tanga? 'Di ba? Hindi niyo ba naiisip 'yon? Uulitin ko po sa inyo, mga tangang Duterte supporter. Every time na nanonood kayo sa akin, pinapadami niyo lang yung views ko. At habang dumadami ang views ko, lumalaki po ang kinikita ko dito sa YouTube. No? Tapos i-upload ko pa to sa Facebook, marami ring makakapanood. Tapos pupunta rin kayo sa Facebook, palibasa kasi kayo mga trolls na bayaran at hindi nyo alam, unknowingly, nasusuportahan nyo ako. Di ba? Ganun lang naman yun Ngayon, kung hindi nyo alam yon, eto sasabihin ko sa inyo, dapat alam nyo ito. Mga tangang Duterte supporter. Dapat alam nyo talaga ito. Kapag kayo bayaran, nanonood sa akin, okay lang, hindi kayo tanga. Kasi pinagkakakitaan nyo yun Pero kung kayo nandiyan sa comment sections tapos sinasabi nyong hindi po kayo bayaran, nanonood kayo rito, malaking katangahan yun. Ina-amplify ninyo tong ginagawa ko 'Di ba? Oo, tama yan, wag na kayong manood. Ganun lang naman kasimple, di ko naman kayo pinipilit dito. Kayo naman ang pumupunta. Ngayon, sasabihin ninyo, karapatan yung magkomento. Hindi nyo ba naiisip na programa ko to? Sa programa ko, diktador ako. Kung sino yung gusto kong manood dito, pwede kong gawin. Kung sino yung mga ayaw kong manood, pwede kong alisin. Di ba? Ganun lang kasimple. Ito, pinapaliwanag ko lang sa inyo, mga tanga at bobong Duterte supporter. Di ba? Kapag kasi hindi nyo nauunawaan yan, patuloy kayong manonood sa akin. At habang patuloy kayong nakikinig sa akin o nanonood, patuloy nyo akong nasusuportahan. At patuloy kong gagawin itong pag-criticize sa iniidolo nyong baliw kung tawagin ni Ramon Tulfo. Hindi naman talaga ako nagsabi niya, no? Tingnan nyo, puntahan ko po yung post ni Ramon Tulfo, Sabi ni Ramon Tulfo sa kanyang post, nagdeklara na raw yung baliw Nagdeklara na ang luka-luka na tatakbo siya sa pagka-presidente sa taong 2028. Pakinggan nyo ang pinagsasasabi niya. Walang sense. Hindi sa akin ang galing yon. Baka mga tatanga-tangang Duterte supporter sabihin nyo sa akin ang galing yon. Sabi ni Ramon Tulfo, nagdeklara na ang luka-luka
na tatakbo siya sa pagka-presidente sa 2028. Pakinggan nyo ang pinagsasasabi niya. Walang sense. Di ba mga tol? O kanina merong live streaming si Attorney Enzo Recto. Maganda po yung kanyang tinatalakay dito kasi sa totoo lang mga tol, itong dedeklara ni Sara Duterte ng kanyang kandidatura sa 2028, ako, uma-agree ako dito, pananakot po ito sa mga kongresista. Akala niya naman matatakot niya yung mga kongresista. Feeling niya kasi panalo na siya, no? Talagang ang megalomaniac o yung mga tinatawag na merong narcissistic personality, ganun ang tingin sa sarili. Tama lagi sila, laging panalo sila, pero malabong mangyari yan. Kahit magsama-sama pa kayong mga tangang Duterte supporter, hindi kayong mananalo. Pakinggan ninyo si Attorney Enzo Recto dito, mga tol. Maganda pang topic na pagkwentuhan natin ngayon. Ito pa rin tungkol sa pagdeklara na ni Sara Duterte na tatakbo daw siyang Pangulo sa 2028 elections. Ha? O yan ang gawin nating topic ngayon. Nasimulan ko nang i-discuss ito kanina. Ha? Napanood nyo naman siguro doon sa aking unang programa. Magandang Araw, Pilipinas at Mundo. Kung hindi nyo pa po napapanood yun, panoorin nyo, mga kabunyog. Ha? Kabunyog Azucena Edwin, kabunyog Jerry Gabriel, kay Gregorio Ubas. Kung hindi pa po ninyo napapanood, kabunyog Elnor Oliver, Cecil Yander, Agalstring Duterte. Alam nyo kung anong sabi niya? Ito, natatakot daw siya sa kinabukasan ng ating mga anak. Natatakot daw siya. Ito. May takot ako para sa susunod na henerasyon. Desidido raw si Vice President Sara Duterte na tumakbong Pangulo sa halalan sa 2028. Open quote. Hindi ako kailanman natakot sa pagsira nila sa pangalan ko. Ngunit may takot ako para sa ating mga anak. May takot ako para sa susunod na henerasyon. Close quote. Sa kanyang press briefing ngayong Miyerkules, February 18, I offer my life, my strength, and my future in the service of our nation. Dagdag pa niya. Yun ha. So ang sinasabi niya, natatakot daw siya para sa ating mga anak. May takot daw siya para sa susunod na henerasyon. Ang ibig niya kasing sabihin, sirang-sira na daw ang bansa natin, mga kabunyog. Grabe daw ang corruption. Grabe ang kahirapan. Kaya hindi niya daw ito matiis. Mga kabunyog, hindi daw niya matiis na parang wala siyang nakikitang maayos na kinabukasan o future. May nagtatanong pa, who's tanga here? Huwag kayong manonood sa tanga. Kasi pag nanood kayo sa tanga, sino mas tanga? Diba? Common sense naman, mga tangang Duterte supporter, huwag kayong manood sa tanga. Kung tingin niyo tanga ako, huwag kayong manonood sa akin. Use your common sense. Sure, ang ating mga anak. Kaya dahil natatakot siya sa kawalan ng kinabukasan para sa ating mga anak, kaya tatakbo siya. Mga kabunyog, mga kababayan, tingin nyo, pag si Sara Duterte ang naging Pangulo, maayos niya kaya ang Pilipinas, o baka lalo pa tayong malubog sa kumunoy? Baka lalo pa tayong malubog sa kumunoy. Mas nakakatakot ang bansa pag siya ang naging Pangulo. Mga kabunyog, sa totoo lang. Kaya nga kanina, nagdeklara ako kanina, nag-post ako Sabi ko kanina, ako, si Attorney Enzo Recto, kasama ang buong Partido Bunyog, nagdideklara na gagawin naming lahat magkampanya para hindi manalo si Sara sa 2028 bilang Pangulo ng bansa. Alam niyo? You see mga tol? Ang daming ayaw kay Sara Duterte, ang daming manonood nitong si Attorney Enzo Recto, sa totoo lang. Sa loob lang ng ilang oras, 7,000 na ang nag-react, nag-like. Alam nyo, natutuwa naman ako sa reaction. 3 hours, more than 8,000 na yata. Tingnan ko nga. Kanina 7,000 6,500 pala. Tingnan ko nga ngayon kung ilan na. Nabasa nyo ba yon? Nag-post ako. Sabi ko, si Attorney Enzo Recto, kasama ang buong Partido Bunyog. Dinideklara namin ngayon. 9.2. Ito, ayan. Salamat naman at nakikishare kayo sa aking paninindigan. Sabi ko dito, ako si Attorney Enzo Recto,
kasama ang buong Partido Bunyog, ay nagdideklarang kakampanya kahit sino, basta wag lang si Sara ang maging Pangulo. 9.2, 4 hours, 9.2 reactions. May comments pa, 1,800 positive comments. Wow, salamat. Alam nyo mga kabunyog, mga kababayan, dapat talaga natin itong pagtulong-tulungan. Hindi dapat manalo si Sara Duterte, mga kabunyog. Kung natatakot siya sa bansa natin, kasi sabi niya kawawa naman daw ang mga kinabukasan ng ating mga anak, mas natatakot tayo sa mangyayari sa bansa natin pag si Sara Duterte ang maging Pangulo. Yan ang totoo. Ako, di ako tatakot kahit maging Pangulo si Sara Duterte. Bakit? Lahat naman tayo mamamatay. No? Kung ang ipinananakot nitong mga tangang Duterte supporter na ito, mamamatay tayo, pagka Pangulo na si Sara Duterte, wala tayong magagawa doon. Kayong mga tangang Duterte supporter, it is only a matter of time. No? Walang sino mang tao ang nabubuhay habang buhay. Lahat po tayo mamamatay. Kaya hindi natin dapat kinakatakutan ng kamatayan. Ang mahalaga, handa tayo kapag tayo po yung mamatay. Unang-unang kahandaan dyan, dapat alam po natin ang ating pananampalataya. Sigurado tayo kung saan tayo mapupunta the moment na tayo po'y pumanaw. No? Pangalawa, dapat kapag mamatay tayo, alam natin kung ano ang mangyayari sa pamilya natin. Dapat pinaghahandaan po natin yon. Ako, halos magkahirap-hirap ako pero sinisigurado ko na insured ang buo kong pamilya. Kapag ako, kayong mga tatanga-tangang Duterte supporter, patayin ako, sigurado ang pamilya ko may matatanggap na milyones. Naka-insured po ang buhay ko. Kaya wag niyo akong takutin, mga tangang Duterte supporter. Naging pulis ako. Naranasan kong mahagisan ng granada, salamat at hindi pumutok. No? Naranasan ko ang maraming pagkakataon na sumisipa ako ng bahay at armado ang nasa loob ng bahay. Salamat at hindi na nakapanlaban kasi nauunahan namin. No? Makasalanan din ako. Kung inyong iniisip, pagpatay ng tao, naranasan ko na yan. Baka nga kayo, hindi nyo pa nararanasan yan. Pulis ako dati. Ha? At higit sa lahat, naging bahagi ako ng Oplan Tukhang. Ha? Nauunawaan ninyo yun? Kaya wag nyo akong takutin. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, ang unang sinabi kanina ni Sara, sabi ni Sara Duterte kanina, mayroong sinabi si Sara kanina, patawad daw. Patawad daw, sabi ni Sara sa kanyang pahayag kanina. Humingi siya ng tawad, no? May mga ganun-ganun pang drama, no? Patawad. Alam niyo kung anong Kalokohan, patawad, anak ng teteng. Humingi ka ng patawad sa mga naging biktima ng tatay mo. Humingi ka ng tawad sa sinapak mo. hiningi niya ng tawad? Humihingi daw siya ng tawad sa ating mga kababayan sa kanyang pagsuporta kay PBBM. Kaya daw naging Pangulo si PBBM dahil sa kanyang suporta. Nanalo daw ito, naging Pangulo dahil sa kanya. Tinulungan niya daw ito. Kung hindi dahil sa kanya, hindi at ito magiging Pangulo. Tapos sa kanya na sinabi yung mga kamalian ni PBBM o ni Marcos. Sabi niya, sa ilalim ng administrasyon ni Marcos, ni PBBM, nalubog ang Pilipinas sa kahirapan, grabe ang korupsyon, wala nang kumbaga sabi niya, ang nangyayari daw sa bansa ngayon, nakakalungkot, pero parang sabi niya, humihingi daw siya ng tawad sa mga kababayan natin kasi siya ang dahilan bakit nanalo si PBBM. Yun ang... Grabe, no? Talagang napaka-narcissistic, ano? Feeling niya, siya talaga ang bida sa lahat. Unang-una, si Sara Duterte, nakisampa lang ito sa kandidatura ni Pangulong Bongbong Marcos. October 6, 2021, nag-file na ng kandidatura si PBBM for President. Si Sara Duterte nag-file pagka-mayor. Kailan lang humabol yan? November. Kaya kahit hindi tumakbo si Sara Duterte, mananalo si Pangulong Bongbong Marcos. Pero nakaraan na yan eh. No? Nakaraan na yan, kaya ang paghandaan ninyo, yung kasalukuyan at hinaharap. And more so, yung kasalukuyan. Isipin ninyo kung anong magiging depensa ni Sara Duterte sa impeachment complaint laban sa kanya.
Sinasabi ni Sara doon sa pahayag niya kanina, humihingi daw siya ng tawad dahil sa kanya nahalal bilang Pangulo si PBBM. At ang nangyari daw kay PBBM, kasamaan ang nangyari sa bansa natin. Kaya parang ang sinasabi ni Sara, mayroon siyang partisipasyon sa pagkapanalo ni PBBM. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ito mananalo. Kaya sorry daw sa mamamayang Pilipino. Anong tingin nyo? Ha? Oh, nagsusuri daw siya sa nangyari. Kung hindi daw dahil sa tulong niya, hindi mangyayaring mananalo si PBBM. Hindi daw sana ganito ang bansa natin. Wow! Ha? Alam nyo mga kabunyog, alam nyo naman ako. Ha? Nung nakaraang eleksyon, hindi naman ako unity. Hindi naman ako sumuporta sa Marcos Duterte. At dito maganda, no? Kasi alam niya kung saan siya lalagay eh. Alam niya kung saan siya lalagay at yun ang tama. Biruin nyo, hindi sinusuportahan nitong si Attorney Enzo Recto, si Pangulong Bongbong Marcos dati. Pero dahil nakikita niyang tama naman ang ginagawa ni PBBM ngayon, kahit hindi niya binoto ito, kahit paano sinusuportahan niya yung sa mga paniniwala niyang tama. At kinikriticize niya yung mga taong sa paniniwala niya gumagawa po ng hindi tama. At yon ay si Sara Duterte. Duterte. Leni Robredo ako eh. Alam nyo naman yan. Ha? Leni Robredo ako. Ang bunyog at ako, Leni ang binutuhan ko nung 2022 elections. Siyempre, unang-una kasi, ako ang tingin ko, alam nyo naman ako, hindi ako sumasama dyan sa Duterte. Panahon pa ng Duterte, linabanan ko na ang extrajudicial killings na yan. Noong 2016 to 2022 ni Duterte, kami nila dating Senador Sonny Trillanes, magkakasama na kami sa paglaban sa mga extrajudicial killings, yung mga ginawa ni Duterte sa bansa natin. Yung ni Duterte sa atin sa China, yung. Ngayon, pero itong sinasabi ni Sara Duterte na siya ang isa sa naging dahilan o siya ang dahilan bakit nanalo si PBBM. Totoo kaya ito? Totoo naman yan mga kabunyog. Sa totoo lang, kung si Sara Duterte at saka yung Marcos, sila PBBM, pareho lumaban na presidente, mahigpitan ang laban ni Leni, ni PBBM at saka ni Sara. Totoo naman. Dyan, mag-a-agree ako dyan. Pero yung sasabihin ni Sara Duterte na siya ang dahilan kung bakit nanalo si PBBM, malaking kalokohan yun. Hindi ako mag-a-agree doon. Unang-una, napakarami ng mga loyalista at PBBM supporter. Magkakasama kaming bumoto. Ang dami ng mga hindi bumoto noong 2016 na mga loyalista. Kasi feeling nila mananalo talaga si Pangulong Bongbong Marcos that time. Natalo. Tanggapin natin yung pagkakataon na yon kahit sinasabi na nagkaroon ng dayaan. Pero wala na sa akin yon. Dahil nga po sa paniguruhan, para hindi na maulit yung nangyari noong 2016, naglabasan ng napakaraming mga loyalista at mga PBBM supporter. Katulad ko, di naman ako loyalista eh. Pero binoboto ko si Pangulong Bongbong Marcos. Sa pagkasenador, binoto ko yan. Sa pagka-vice presidente, binoto ko yan. Pero hindi ako ganito ka-aktibo ng pagsuporta sa kanya. No? Kailan lang ako naging PBBM supporter talaga? Right after his declaration. No? Partikular yung kanyang pronouncement o interview sa kanya ni Tony Gonzaga. Tumatak sa isipan ko yun eh. Hindi ko na ikukwento pa. Pero after my birthday noong October 20, talagang publicly, sumuporta na ako kay Pangulong Bongbong Marcos at hindi ko akalain na magiging overwhelming ang pagtanggap sa akin ng taong bayan bilang top 1. Biruin ninyo, ilang pages meron ako? 5 sa Facebook. Ilang channels meron ako dito sa YouTube? 4. Meron tayong 114,000 subscribers. Meron tayong 7,000 subscribers. Meron tayong 23,000 subscribers. Meron tayong 94,000 subscribers. Sa Facebook, meron tayong 20,000 followers, 167,000 followers, 104,000 followers, 67,000 followers, 22,000 or 24,000 followers. 'Di ba? Marami akong mga pages at marami tayong mga channels kasi ganoon karami ang mga sumusuporta sa gobyerno na naniniwala sa ating mga advokasya dito.
Hindi pa ako kilala ng maraming mga loyalista at mga kapwa nating PBBM supporter. Until now, may mga nagsasabing, nag-subscribe na ako sa iyo, PBBM supporter ako. Kasi ganun talaga, hindi naman lahat yan makikilala natin. Pero ang ibig kong sabihin mga tol, sa pamamagitan ng suporta natin, nakatulong tayo somehow sa panalo ni Pangulong Bongbong Marcos. At huwag sasabihin itong si Sara Duterte na siya ang dahilan kung bakit nanalo si PBBM. Malaking kayabangan po iyon at pagbubuhat ng bangko. Yun. Sa bagay, hindi tayo magtataka. Ayaw naman magbuhat ng bangko nitong si Sara Duterte. Lagi po itong tumatayo sa bangko. Totoo naman na sa pagsasanib ng Duterte at Marcos, lumakas sila. Lumakas sila. Totoo naman yun. Pero kung sasabihin ni Sara Duterte na siya lang ang dahilan ng panalo ni Marcos, hindi naman siyempre. Tama. May sarili na ring persa ang Marcos. May sarili na ring persa ang Marcos. Kumbaga matagal na nilang ipinag-ipunan niya ng persa. Kung si Sara tumakbong presidente, hindi rin naman siya mananalong presidente. Talagang magiging pitpitan yung laban noong 2022. Tama naman yung sinasabi ni Sara. Nung nagsanib ang Unitin, at saka nung nagsanib ang Duterte at Ngayon, aabangan natin kung sino ang magsasanib. Kasi dito kay Sara Duterte, wala nang sasanib dito maliban yung mga nakadikit na sa kanila. Ito ang katotohanan dyan. Ang mga Duterte, sila na lang yon. Wala nang sasanib sa kanila. Pero ang dilaw, ang pink, ang pula, ang blue, ang puti, pwede itong magsanib. Never akong makakakita, no, na sa darating na 2028, tingin ko hindi ko ito makikita rather, na ang pula sasanib kay Sara Duterte. Ang pink o dilaw sasanib kay Sara Duterte. Baka ang mangyari, ang pink, dilaw at pula magsanib para lamang masigurado na hindi tayo magkaroon ng, ayon kay Ramon Tulfo, baliw na presidente. Marcos, lumakas talaga sila. Nakadagdag ng boto kay Marcos ang Duterte, pero kahit naman si Sara Duterte, hindi naman siya mananalong presidente kung tumakbo siya. Lumaban siya sa Marcos at kay Leni, malamang magpipit-pitan ang Leni at si Marcos. Yan yung ano. Pero si Sara, hindi naman siya mananalong presidente kung tumakbo siya presidente. At hindi siya mananalong vice-presidente kung hindi siya nag-line up, nag-tandem kay Marcos. Kaya wag niya ring suluhin yung kredito. Mananalo ba siyang presidente kung lumaban siya? Halimbawa, Marcos, Leni at saka Sara, hindi siya mananalo. Kung tumakbo siyang vice-presidente, hindi ka-line up ni Marcos, talo siya. Kaya wag, ako hindi ko pinagtatanggol ang Marcos. Pero wag niya namang sabihin na parang siya yung dahilan at nanalo si Marcos. Mayroon namang mga supporters ang Marcos na kanila talaga. Nakakatawa naman tong mga tatanga-tangang Duterte supporter. Naniniwala pa kayo sa 32 million? Ako di ako naniniwala sa 31 million na ni PBBM eh. No? Malaking kalokohan na po yung kung paniniwalaan pa natin. Bakit? Binoto ko si Sara Duterte. Bahagi ako ng 32 million at napakarami naming mga Marcos supporter at loyalista na bumoto kay Sara Duterte. Ganon din naman kayong mga tatanga-tangang DDS na noon bumoto din kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya kalimutan na natin yung 32 million at 31 million na yan. Wala nang bilang ngayon yan. Ang isipin nyo, yung impeachment ni Sara, hanggang dito na lamang mga tol. Ayoko nang makipagdialogo sa mga tatanga-tangang tao. Salamat sa mga matatalino po nating manunood na patuloy pong sumusuporta sa ating programa. Shoutout po sa inyong lahat. At ako'y mag-a-assign ng ilang mga moderator sa susunod po nating live streaming para antimano sipain nyo na yung mga tatanga-tangang Duterte supporter na yan. At hindi naman kayo welcome dito. Nagtataka ako bakit yung pinagpipilitan ng inyong mga sarili sa programa ko. Shoutout po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.